Good evening po. Mag-entertain po muna tayo ng mga questions about sa business nila. Ano po sa palagay nyo? Focus lang sa isang business or multiple business? Ang scaling po kasi ng business, dalawa po yan. Isang horizontal, tsaka isang vertical. Pagka vertical po, isang negosyo, pinapataas mo yung value ng negosyo mo. Focus ka sa isang negosyo na pinapalaki mo muna bago ka tumalon sa iba. Yung iba naman, ang style nila is nag-i-invest sila sa marami. So horizontal naman ang scaling nila ng negosyo. For example, meron siyang grocery, may barbershop siya, meron siyang barber chair supply, meron siyang barley na brand. So, 4. Yung 4 na yan, pwede makapagbigay ng income sa kanya, which is better. Subjective pa rin po yan. Depende po sa nagmamanage ng negosyo. Kung kayo po ay tipo ng tao na sanay po kayo sa management and operational side ng negosyo and kaya nyo pong mag-multitask, okay naman po yung maraming ginagawang business. Pero kung ikaw po yung tipo na ang personality mo is focus ka, gusto mo yung detailed ka, isa-isa muna yung tipong ganun yung personality mo, better sa'yo. Isang opportunity lang kasi dahil hindi ka nga sanay na nagmo-multitask. Ano yung pros and cons pag marami kang negosyo? Ang pros ng marami kang negosyo, syempre, pag may bumagsak na isa o may mag-fail na isa, marami ka pang salbabida, marami ka pang opportunity na pwede mong i-maximize, pwede mong i-utilize. Yun ang advantage niyan. Ang isa pang advantage niyan, syempre, dahil mas marami kang negosyo, possible na mas malaki ang po pwede nating kitain. Pero ang disadvantage niyan is, syempre, mas malaki rin ang risk niyan pag nalugi ka naman. Kasi dahil nga marami kang negosyo, marami kang puhunan, marami kang empleyado, tsaka pagdating po sa pagbabayad po ng mga duties and responsibilities like taxes, employees, operational expenses, medyo mas malaki po talaga dahil marami tayong hinahawakan na tao. Pag may isang business ka lang, ang pros naman yan, makakapag-focus ka. Mababantayan mo maigi, makakapag-adjust ka ng maaga kung merong kang dapat i-adjust sa negosyo mo or merong kang dapat i-improve sa negosyo mo. Yan yung advantage yan. At isa pa, dahil focus ka nga, dahil isa lang yung business na minamanage mo, nakikita mo lahat ng nangyayari. Kasi minsan pag marami tayong negosyo at pinagkakatiwala lang natin sa tao natin, hindi na tayo nakakapag-go into details kasi more on the management side na lang tayo. Hindi natin nadidetalye talaga yan. Kasi syempre, isa lang tayo, tapos marami tayong negosyo, medyo mahirap po talagang i-manage. Kung isa lang ang negosyo mo, medyo mahirap. Kumbaga wala kang salbabida, walang sasagip sa'yo pagka bumagsak siya. So mag-uumpisa ka ulit sa panibagong negosyo na kailangan mong itanim ulit from the start. Pero Sir Raymond, ito yung tanong ko eh. Pag ako ba nagnegosyo or nagninegosyo kasi ako ngayon eh, ilan ba yung percentage na babagsak o malulugi yung negosyo ko? Kasi nakita ko, ang dami kasing yumayaman na negosyante eh. So ibig sabihin ba mataas ang percentage ng umaasensong negosyante? Comparing to being an employee, syempre naman, mas mataas ang percentage na umasenso ka at guminhawa ang buhay mo sa pagiging negosyante. Pero at the end of the day, ang percentage po na nagiging success rate ng isang negosyante, maliit pa rin po. In my own opinion, sa 100% siguro 60% or to 70% pwedeng mag-fail ang business natin, especially startups. Kagaya ko, dati marami akong startup na negosyo. Nalulugi rin talaga. Minsan, kailangan mo isara, hindi kumikita. Minsan, hindi kayo magkakasundo ng mga business partners mo. So, those are the factors. And those are the things na kailangan nyo pong i-consider kapag ka magne-negosyo po kayo. Yung failure talaga, hindi natin maiiwasan yan. So, whenever na magkakaroon po tayo ng challenges, we have to adjust. Babalikan ko yung tanong. Para sa akin, subjective po yan, ang personality ko, kaya ko mag-manage ng mga tao, kaya kong magpagaling ng mga tao. Yung mga nakapalibot sa akin, kaya kong ilabas yung potential nila, kaya kong ilabas yung mga talents nila, yung skills nila. Even hindi nila linya yung bagay na yon, na ilalabas ko yung potential nila. Kaya ako, nakakapagnegosyo ako na madami. Is it guarantee na magiging successful yung mga negosyong tinayo ko? Syempre, hindi naman po. Pero dahil marunong ako mag-mold ng tao, marunong ako mag-hone ng talent, ng skills ng isang tao, medyo bawas yung risk na malulugi ka. Kasi alam namin kailan kami mag-a-adjust, saan kami kikita, ano yung pwede namin gawin. To cut the long story short, if you want to become successful in business, you have to be knowledgeable. You also have to be a leader. Kailangan leader kayo sa negosyo ninyo. Isa sa pinakamahalagang aspeto sa pagiging negosyante, dapat leader tayo. Sir, kung isa lang ang negosyo, nakafocus lang sa walk-in at production at profitable naman po siya, ano po sa tingin ninyo? Asenso pa rin ba at lalaki ang negosyo since profitable naman siya? So long as nabebenta, kumikita, profitable yan. But syempre,
syempre, dahil kumikita ka, expect mo rin na magkakaroon ka ng maraming competitors. Gagayahin yung negosyo mo, nakita nila maganda eh. Pwede kang gayahin ng kaibigan mo, ng kamag-anak mo, ng ibang tao dahil kumikita yung negosyo mo. So, kailangan mabilis din po tayo dun sa tinatawag natin na scaling. Ano yung scaling? Expansion ng negosyo. Dapat mabilis po tayo dyan. Marami po kasi ang nagiging stagnant na lang yung brand nila kasi nasatisfy na sila ng isa lang ang outlet nila, nasatisfy na sila ng gano'n na lang. Pagka nag-fail yung negosyo nila, hindi naging patok sa isang location, ang nangyayari is wala na silang pinagkukunan ng income. Kaya ako para sa akin, kung focus ka sa isang negosyo, dapat mangarap ka rin na i-spread out mo yan sa ibang lugar, sa ibang area. That is when it comes to traditional business. When it comes naman sa mga ibang klase naman ng negosyo, yun pa rin ang key. Leverage, duplication, expansion, yan pa rin talaga ang key. Kung gusto natin talagang yumaman sa negosyo. Just imagine Mang Inasal, masarap yung manok niya. Nag-umpisa sila sa Bacolod. Kung hindi niya in-expand ito, kung hindi niya ito in-open for franchising, baka walang Injapsia ngayon. Nakapartner ngayon ni Jollibee na napakalaking brand na. And even Jollibee, baka walang Tony Tan Cactiong ngayon kung hindi sila nag-expand. Kita-kita naman natin eh. Pinapakita naman sa atin talaga yung sikreto eh. Kung gusto mong lumaki talaga ang negosyo mo, be visible in different areas. Ganun talaga siya. The more na nagiging visible ka sa maraming area, the more na nai-establish mo yung brand mo. At once na nai-establish mo yung brand mo, yung value ng negosyo mo lumalaki. At habang lumalaki yung value ng negosyo mo, ikaw bilang negosyante, lumalaki ka rin. Ang akala kasi nila, ang asset is yung liquid lang. Hindi. Pati yung business expansion mo, other visibility mo, other marketing tools, assets mo, mga asset mo sa office, kasama po yan sa computation ng value mo ng negosyo. So kung ikaw yung tipo ng negosyante na marami kang branch, tapos kumikita, tapos tuloy-tuloy ka nag-i-expansion, you are in the right track. Seasonal lang po ba talaga ang dry goods like RTW, clothing line, in online business para maging stable yung profit? Depende kung saan mo siya binibenta at kung paano mo siya binibenta. Kasi hanggang ngayon, nakakakita naman ako ng maraming live sellers. So nakakabenta pa rin naman sila. Ibig sabihin, nagiging seasonal yung isang negosyo kung wala tayong ibang effort na ginagawa. Kung halimbawa, matumal po yung produkto ninyo ngayong buwan, January, February, dahil ubos yung pera ng December, RTW yan, gagawa ako ng way para mabenta ko siya sa ibang platform. Magdala-live selling ako, susubok ako ng ibang marketplaces, mag-o-open ako ng reseller, para at least mabenta pa rin yung produkto ko. Kasi hindi naman po nasisirat, nabubulok yung produkto ninyo. Wala naman po siyang panahon ng anihan, hindi naman po siya pagkain. Kaya para sa akin, ang clothing line business hindi siya seasonal. Sir, paano po kumita ang isang nagpapa-franchise? Ang nagpapa-franchise po, kumikita po yan sa franchising, of course. May kita po ang franchisor pag nagpapa-franchise sila sa franchising fee. Bakit ba nagpa-franchise pala tao? Ang tao kaya po nagpa-franchise is because marami hong tao ang walang idea sa pagninegosyo or takot magbukas ng sarili niyang negosyo. So sila yung market mo. Yung mga takot mag-umpisa ng sariling negosyo, yung mga gustong bumili na lang ng brand kasi may pangalan na. Sila po yung market ninyo. Usually yung mga ganyan, maraming pera yan pero wala talaga silang idea kung paano magsisimula ng negosyo. Kaya pinipili nila yung franchising. Pagka nagpa-franchise ka, ano ba yung binibili sa'yo? Ang binibili sa'yo is of course the brand, yung pangalan ng negosyo mo, yung operational system mo, and yung production system mo. Most importantly, yung marketing and sales na profitable na yung negosyo mo. Tapos, ang tuloy-tuloy na income ni franchisor is syempre yung mga produkto na gagamitin ni franchisee is bibili niya sa franchisor. Monthly may income po yan. Plus, if the franchisor will put in royalty fee, may kita pa rin po sa royalty fee. If will put in cash band, may kita pa rin po sa cash band. Marami pong pinagkakakitaan ng franchisor. Kaya ako talaga sinasuggest ko, magpa-franchise po kayo. Sir, question, paano po mabibenta yung isang good product kahit may kamahalan yung price at hindi masasabi ng iba na nag-inquire na mahal yung items? Subjective po yan sa item. Meron po kasi tayong tinatawag na mga items na high perceived value. Ibig sabihin, yung impression ng tao dun sa produkto na yon is mahal. For example po, Lucky Charm. Yung mga Lucky Charm, usually gold, silver ang kulay niyan, tapos may mga bato-bato yan. Para magkaroon siya ng mataas na value, ano ginagawa? Nilalagyan nila ng something in it, pampaswerte. Imagine niyo 10 pisong bracelet, ang nagiging perceived value nung 10 pisong bracelet, minsan umaabot ng 1,000, minsan umaabot ng 2,000. Bakit ganon? Kasi ang naging impression ng buyer is pag sinuot ko to, pwede akong yumaman, pwede akong magkaasawa, pwede akong magka-love life. Nagiging impression ng buyer is tumataas yung value. So nag-i-increase yung value niya. Ano pa? Kapag ka nilagyan mo ng brand yung isang produkto. Example, Louis Vuitton. Ang cost lang para gumawa ka ng isang Louis Vuitton, siguro dito sa Philippines, pure leather, siguro baka hindi pa umabot ng 5,000. Lagay na natin mga nasa 10,000 na. Ang cost, pure leather na siya. Maganda na rin. Para makabuo ka ng isang parang Louis Vuitton na bag. Pero bakit siya nabebenta
ng 100,000, 200,000. Even Hermes, bakit siya nabebenta ng milyon? It's not because of the quality of the bag. It's not because of the quality of the leather din, but because of the brand. Yun yung branding na tinatawag. So kailangan, pag naghahanap tayo ng produkto, kailangan may high perceived value. Ito dati maraming gumawa nito, mga sunglasses. Ang sunglasses, pag nag-import ka from China, papunta dito sa Pilipinas, ang MOQ, minimum order quantity, nasa 2,000 units pag nagpa-import ka sa China. Ang puhunan lang po minsan yan is nasa 100 o less than. Minsan 60 pesos lang pagka umorder ka ng bulk sa China. Pag nilagyan na ng tatak dito, tapos nilagyan mo na magandang video, nabibenta ng 900, ng 800, ng 1,000. Nagkakaroon siya ng mas mataas na value because of the branding. Ano po ang requirements na i-provide pag ipapa-franchise ang business? Kung magpapa-franchise po kayo ng negosyo, number 1 po is kailangan nyo po ng operations manual. Yun kasi yung ibibigay mo doon sa magiging franchisee mo na yun yung setup ng operation ng store mo para hindi mabago yung branding. Second is kailangan nyo pong ipa-IPO yung pangalan ninyo para hindi kayo kopyahin, hindi gayahin yung logo ninyo sa inyo lang po nakapangalan. And yung mga secrets and trademarks ng negosyo nyo. Tapos syempre kailangan under a corporation po kayo, magpa-SEC po kayo. Mas secured po kasi pag nakakorporasyon po ang negosyo ninyo kumpara sa naka-single proprietorship because worst comes to worst, ang korporasyon ang ididemanda, hindi ang tao. Kung ano man po mangyari sa negosyo ninyo. At bukod po dyan, kailangan nyo ng solid marketing support sa mga franchisee ninyo kasi yan talaga yung nagiging pagkakamali ng mga nagpapa-franchise. Nagpa-franchise lang, hindi na nasuportahan yung mga nag-franchise. And then of course, kailangan nyo ng sales. Siyempre, hindi ka makakabenta ng franchise kung hindi kayo magaling magbenta at kung paano nyo ibebenta. So, kailangan nyo ng sales. Kailangan nyo ng franchise presentation. Actually, sobrang dami. Sir, ask ko lang po, if okay pa ba mag-real estate agent ngayon or hindi na masyado? Sa condo po, hindi ko po alam kung mabili pa ba siya ngayon kasi syempre, ang priority ng tao ngayon, necessity. Hindi sila gagastos ng mga kondo-kondo pa ngayon. Pero, marami pa rin naman pong nag-i-invest. Ang market mo dyan sa ngayon is yung mga nasa abroad, yung mga resident na doon na gusto lang magkaroon ng tutulugan pag nandito sila sa Philippines. So usually yan talaga ang market ng mga nasa real estate. Good evening po sir. Dahil sa pandemic ngayon malaki ang nalugi sa fruit stand. Ano po ba ang maganda kong gawin para bumawi po ako? May binabayaran po akong rental at isang empleyado. Thank you po. Yung sa fruit stand po kasi na negosyo, unang-una mabilis masira yung mga produkto natin dahil mga prutas yan, mga fresh yan. Ikalawa, maraming nagbebenta. Possible na yung location natin bago makabili sa atin yung tao, nakabili na rin sa iba. Meron po akong pinayuhan na isang kaibigan before. They're into ganyan din, prutas, seafood. Gumawa siya ng online platform. Gumawa siya ng page niya, tapos nagbenta siya online, inalok-alok niya. Kumbaga, hindi siya nahiya. Naalokan ng prutas, sa social media siya nagbenta. Alam nyo, naging online grocery na siya. 1,000,000 po, isang buwan. Pwede nyo pong magawa yun. Siyempre, relevant yung system ninyo sa panahon natin ngayon. Kasi yung iba, tamad na pumunta ng palengke, yung i-deliver na lang yung prutas sa bahay nila. Meron pong mga ganyan pa din talaga. Dati kasi akong nagnenegosyo ng gadget ng cellphone, laptop, tablet, kaso napabayaan ko gawa ng katatalpak. At nabaon na din sa utang. Paano kaya ako makapagsimula ulit? Kasi mindset ko baka makabawi kapag tumalpak. Ang sugal po kasi, it's so addictive. And dahil po sa addiction na yan, ang nagiging mindset na natin, every time na mawawalan tayo ng pera, magkakautang tayo, mababaon tayo. Ang sagot lang na napupunta sa isip natin is kailangan natin tumaya ulit para makabawi. Lahat po ng sugarol, dyan na po sila nabaon. Dyan na po sila lumubog. Marami hong nagpakamatay. Maraming nasirang pamilya. Ang kailangan mo lang talagang gawin is ibalik mo yung dating ikaw noong nagnenegosyo ka pa. Ano yung mindset mo nun? Siguro kung may pamilya ka ngayon, ang mindset mo nun is para sa asawa ko, para sa anak ko. O kung hindi man, isa kang single, para sa magulang ko, para sa mga kapatid ko yung ginagawa ko, kaya magsusumikap ako sa buhay. Dati ka may pangarap sa buhay. Dati ka may goal sa buhay. It so happen, napasok ka sa isang bisyo na napakahirap labasan kasi nga nakaka-addict. Ako, ang masasuggest ko sa'yo, number one thing that you have to do is wala yung solusyon doon sa nagbigay sa'yo ng napakalaking problema. So ano ba yung nagbigay sa'yo ng napakalaking problema? Yung sugal, yung katatalpak. Wala yung solusyon dyan. Ibabaon ka lang yan. Ilulubog ka lang yan. Mapapahamak lang pamilya mo dyan. And wag mong ipilit sa sarili mo na makakabawi ka dahil hindi totoo yan. Sir, ang dami ko na kasing utang. Paano kaya ito mababayaran? Lubog na ako Hirap na ako Paano ako makakaahon ulit? Para makaahon ka ulit, ano yung ginagawa mo before ka magsugal na kumikita ka ng maayos? Ibabalik mo lang yun. Hindi sir, malaki kasi utang ko, maliit lang ang kita kasi dun Simple lang ang solusyon. Ano gusto mo? Mas lumaki yung problema mo
mo o mabawasan pa unti-unti yung problema mong ginawa. Mamimili ka lang. Yan nga yung nagbigay sa'yo ng problema. Huwag mo hanapin dyan yung solusyon. Imagine mo na lang, meron kang skills, meron kang talent, gumagawa ka ng cellphone, gumagawa ka ng laptop. Yan ang pagyamanin mo. Diyan ka mag-focus. Diyan ka magbigay ng oras. Kasi yan ang totoong buhay mo. Hindi mo buhay ang sugal. Ang buhay mo talaga is yung nagtatrabaho ka ng maayos, nagtatrabaho ka ng marangal, nagpro-provide ka sa pamilya mo. Yun ang buhay mo. And for the longest time, mas mahaba yung taon na nabubuhay ka ng ganon kesa dun sa panahon na nagsusugal ka. Gusto kong isaksak mo sa isip mo yan. Ilagay mo sa puso mo yan. Kasi ang katwiran na maraming sugarol, hindi na namin mahintuan kasi na-addict na kami o hindi na kami makapagpigil ng sarili namin. Hindi totoo yan. Lahat ng tao may choice sa buhay. Ang unang-una mong gagawin, i-delete mo sa cellphone yan, lahat ng kaibigan mong nagyayaya sa'yo tungkol dyan, i-block mo na sa Facebook, i-block mo sa social media, i-block mo yung cellphone number, wala kang kakausapin. Start now. Kahit maliit lang, paunti-unti, matatapos din yan. Ibangon mo yung sarili mo. Kasi walang ibang pwedeng magbangon sa'yo, kundi ikaw lang din. Ikaw ang naglubog sa sarili mo, ikaw lang din ang makakapagpaahon sa sarili mo. You start from there. Alam mo, kung ako nasa sitwasyon mo, mamaya, gagawin ko, ibablock ko na yan. Mga kaibigan ko nagyayaya sa akin yan, ibablock ko na yan. Mga kasama ko, ibablock ko na yan. Buburahin ko na yung online sabong application or video or website, tatanggalin ko na yan. Buburahin ko na sa memorya ko yan. I will start now. Once and for all, mag-uumpisa ako sa buhay. At pagka gano'n na yung naging mindset mo, nandito kami everyday, makinig ka dito. Yung mga kaibigan mong nagyayaya sa dyan, hindi mo tunay na kaibigan yan. Yung mga taong nag-iinganyo sa dyan, hindi mga tunay na tao yan sa'yo. Nandito kami. Dito ka sumama sa mga taong may kahihinatnan sa buhay. So, hintuan mo yan, balik ka sa focus mo. Alamin mo yung why. Bakit ka ba nabubuhay sa mundong to? Kasi marami akong kilala, even kaibigan ko, na nalubog na sila sa sugal, dumating nga dun sa point na sukol na sila, wala na silang mapaglagyan, kinitil nila yung sarili nilang buhay. Nangyayari po yan. Hindi sana dumating sa ganong pagkakataon at ganong sitwasyon ang naiisip ninyo. At kung dumapo na sa isip nyo yan, ako nagsasabi sa inyo, masarap hong mabuhay sa mundo. Hindi pa tapos ang buhay. Hanggat may hininga ka, may pag-asa pa yan. May Diyos tayo eh. Magbalik loob ka, ayusin mo yung sarili mo. Alamin mo kung bakit ka magtatrabaho, kung bakit mo gusto makabangon, para sa anak mo, para sa pamilya mo, para sa magulang mo, para sa kapatid mo. Humanap ka ng paghuhugutan mo. And believe me, yung problema mo, hindi yan permanente. It's only temporary. Kasi paunti-unti, ibabangon mo yung sarili mo. Hindi pa huli ang lahat. Magnegosyo ka ulit, try ka ulit. Wala masama. May skills ka eh, may talent ka eh. Marunong kang gumawa ng cellphone, marunong kang gumawa ng laptop, may talent ka. Ibangon mo yung sarili mo. Kaya mo yan, naniniwala kami sa'yo. Sana nakatulong ako. Magandang gabi po sa inyong lahat and God bless you all.